Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang hapong pong muli sa ating lahat. Akala ko po ay magsosolo kung mag-a-anchor ng ating Bible study online. Kasi po si Mrs. ay nag-first dose ng vaccine, Sinovac, ang kanyang naabutang vaccine. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Alam po ay nasa kayo ay mabuting kalagayan. What's up? Kumusta po kayo? Hallelujah. Ang ating paksa ngayon, pag-uusapan po natin yung humility. Ano po? Humility ang ating pag-uusapan. Sa Tagalog doon po ng humility ay pagpapakumbaba. Purihin po ang Panginoon. Makibukas po kayo sa ating Bible sa awit po, chapter 25. Awit na naman tayo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi matatapos ang awit sa subject. Ano po? Awit 25, verse 8 to 15. Purihin po ang Panginoon. Lumang tipan po ito. Awit 25, verse 8 to 15. Purihin po ang Panginoon. Basahin na po natin. Doon po sa walang Bible sa tabi nila. Makisunod na lamang po sa ating pagbasa. Nasaan po yung pagpapakumbaba rito. Dito po hanapin na po natin sa ating babasahin. Purihin po ang Panginoon. Mahaba po ito, kaya lang inumpisahan ko na lamang po sa 8 hanggang 15. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Ang iyong pangako, O Yahweh, ay tukdin, sa mga sala ko'y iyong patawarin. Ang tumatalima sa Panginoong Diyos ay landas ng buhay. Ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling, mamumuhay itong ligtas sa lupain. 14. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. And the last verse 15, si Yahweh ang tangi kong inaasahan, laging magliligtas sa kapanganiban. Sa panganib. Purihin po ang Panginoon. Napagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami ay nagpupuri, sumasamba, na dumadakila at lumuluwalhati sa iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, kaya dapat po na ang papuri at pasasalamat ay iukol namin sa iyo at hayaan niyo po, Panginoon, sa hapong ito na kami ay humingi ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawa, nasambit, naisip, na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, marapatin mo po, Panginoon, ang aming pagsamo at paglapit, pagluhod, upang kami nga po, Panginoon, ay samahan mo sa hapong ito at pagpalain mo po ang lahat po ng naabot ng gawain ito. Nanonood, mag-view, later, ganoon din po, Panginoon, ang pamilya po ni Nanay Belia Milarpis Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, ganun din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin namin, O Diyos, na samahan niyo po kami ngayon sa hapong ito ng iyong Santo Espiritu upang ang salita mo, O Diyos, ay matanim sa aming mga puso at isipan at ito ay hindi mawaglit kahit sandali sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, ang papurit, pagsamba, pagluwalhati, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi ko nga po sa inyo, ang ating paksa ay humility o yung humbleness or pagpapakumbaba.
Sabi po, ang mga nagnanais na sumamba at maglingkod sa Diyos ay tumanggap ng kanyang pagpapala ay kailangang nagsisikap na magkaroon ng malinis na puso at matuwid na pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ang malinis na pamumuhay ay buhay na malaya sa mga panlabas na paggawa ng kasalanan, pagmamataas at pagtanggi sa utos ng Diyos. Ang may malinis na isip na may panloob na kabanalan, mga tamang udyok at layunin sa buhay ay makakakita sa Diyos. Dapat lagi nating itong tatandaan sa tuwing tayo'y tumatawag sa Diyos sa pananalangin, pagsamba at paghahanap sa Kanyang presensya, kalakip ang pananampalatayang may mababang kalooban. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay napagpala na naman ng ating acronym. Ang ating pong bibigyan ng acronym ay humility. Amen? Kasi yun po yung ating paksa. Umpisahan na po natin sa letter H. Ano po siya ng humility? Purihin po ang Panginoon. Hindi natitingin si Mrs. Hindi kumikibo. Palagi ko may epekto yung kanyang bakuna. Kasama na rin po natin ngayon sila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Rosiela Vanessa Santos, Lucy Milarpis. Puro frontliner po ito, nasa unahan. Ganon din po si Christy Amoyo from Malaysia, Efren Nicolas Jr. from Paumbong, and Rosalie Nicolas Diron na from Pangasinan. Nakasama na po natin sila ngayon. At alam po, kakunti pa lamang ito at yung iba pa ay hindi pa naka-online. Purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga po na tayo ay merong acronym na humility at ang letter H po ang umpisa. Ang sabi po doon ay humble. Humble po ay meek, modest, simple, or submissive. Yun po ay nasa verse 9. Purihin po ang Panginoon. Humble, sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Kaya nga po, ang sabi po, ang pagpapasakop sa Diyos na may kababaang loob, yung humbleness. Sabi po doon. Isaiah 66 verse 2, sa lahat ng bagay ang may likhay ako ang may-ari ng lahat ng ito, sabi ng Diyos. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. Purihin po ang Panginoon. Yun po ay kalugod-lugod sa Diyos ang mga taong may mababang loob. Kaya nung bata po, alam ko, yung humble ay pride. Ano po? Mayabang, yung mapagmataas. Yung pala ang humble ay pagpapakumbaba. Hindi ko po alam kung nakakalimutan ko. Mga grade 6 po siguro, grade 5, gano'n, grade 4. Kasi po, ang intindi ko sa humble ay pride. Hindi po pala. Ang humbleness ay mababang loob. Purihin po ang Panginoon. Santiago chapter 4 verse 10. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Meron pong example dito. Si Louis B. Newmiller. N-E-U tapos Miller. Newmiller ang apelyido niya. Siya po ang founder ng Caterpillar na mga tractors. Sila po ang mga tractors nila, ang tinatawag nila the moving tractors. Mga gumagawa po ng bulldozer, crane, ano po tawag doon? Pison, mga Caterpillar, malalaking mga truck, ano po. Si Louis B. Newmiller, palibasa nga siya yung founder. Ang sabi po ng mga tao, siya po yung greatest business leader
noong 1941 to 54. Ano po? Alam niyo po, siya dahil sa kaganda sa kaganyang kagalingan, yung pagkanyang pagkakapundar ng caterpillar ng mga truck, pinupuri siya ng mga tao. Pero samantalang sabi niya, wag niyo akong pupurihin. Tinanggi niya po yung pag-praise ng mga tao. Ang ginawa niya, hayaan niyo yung pangalan ng kumpanya ang makilala. Yung Caterpillar na tractor company. Yun po yung kumpanya. Bagamat siya yung may utak, ayaw niyang kunin ang credit. Ang tawag po doon, hindi po siya glory deflector. Marami po kasing mga glory deflector, ang tawag doon ay umaangkin. Yung gusto nilang sila ang sikat. Sa totoo lang po, ang tao hanggang sa kamatayan ay nagmamataas. Bakit po? Kasi po, hanggang sa kamatayan, pagandahan, pag namatay, mas maganda yung ataol, mas marami daw bulaklak, maganda yung setup ng ng burol, hinahangaan ng tao. Samantalang po yung namatay, wala pang 10,000 yung ataol, nandun lamang po sa bangketa, halos wala pong bulaklak. Ano po ang pagkakaiba nun? Sa tao, hanggang sa kamatayan, nasa kanila yung pride. Yung sasabihin ng kapwa, ayun, si magaling yung pamilya na yun. Mayaman yung pamilya. Marami pong glory, ang tawag po doon, deflectors. Wala po sa kanila ang humble. Nasaglitan ko lamang po sa inyo. Kasi po, ang tao, hanggang sa kamatayan, pumunta pa kayo ng sementeryo. Pag naglalakad kayo at may nadaanan kayong mausoleo, humahanga kayo. May nadaanan kayong ataol na wala man lang lapida. Nakasulat lamang sa isang simento, sinulat ang kamay na pintura, yung pangalan ng nakalibing doon. Hindi pinapansin. Tinatapak-tapak. Ang tao hanggang sa kamatayan ay hambog. Hindi humble. Amen? Dapat dito po matututunan natin. Ang sabi po doon sa ating mga tamang udyok at layunin sa buhay ay makakakita sa Diyos. Amen? Yung may pagkababang loob ay nalulugod ang Diyos. Amen? Sana po. Kasi po, sa totoo lang, wala namang kwenta na yung sa sementeryo. Hindi po pagandahan ng ataol, hindi po paramihan ng bulaklak. Ano po? Hindi po. Ililibing din po naman yan. Itatapon lang din po naman yan. Amen? Ano po pagkakaiba nun? Hindi tayo naging humble, naging hambog. Pagandahan. Hanggang kamatayan. Amen? Number 2. Letter U, yung sa ating humility. Letter U, ay nilagyan ko po ito ng upright. Faithful po yung upright, righteous, honest, fair. Ano po? Ang sabi po sa verse 8 na ating teksto, ang sabi po, mabuti si Yahweh at makatarungan, fair, righteous, upright, sa mga salari, guro at patnubay. Siya po ay upright, righteous, fair, honest, makatarungan, mabuti ang Diyos. Dapat tayong magkaroon ng tapat na pagnanais na magabayan tayo sa matuwid na kaparaanan ng Diyos at sa katotohanan ng Kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Ating pong basahin ang Kawikaan, chapter 2. Kawikaan, chapter 2, verse 1 to 8. Ang sabi po, ang haba po ng ating babasahin,
Aking anak, ang salita ko ay dinggin mo, ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mo na makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong dudulangin, kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Amen. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan. He is upright. At ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybay. Amen? Andun po lahat yung faithfulness, righteous, honest, fair. Kasi nga po, siya ay Diyos na matuwid. Purihin po ang Panginoon. Ano po susunod? Letter M, humility, H-U-M. Ang M po ay mindful. Ano po ang mindful? Attentive, thoughtful, observant. Asan po yon? Nasa verse 10 po. Ang sabi po, ang verse 10, tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Dalawa po ito, yung mindful po ito. Ang mindful number 1, ang Diyos. Siyang umaakay. He is mindful sa kanyang pangangalaga sa atin. Siyang umaakay. Tapos sa second part, sa tumatalima. Mindful sa utos ng Diyos at tipan. Tayo yun. Kaya po yung sinasabi po doon, mindful, attentive, thoughtful, observant. Dapat manabik na ilagak ang ating pag-asa sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Awit 33, verse 1 to 5. Basahin po natin ang awit 33, verse 1 to 5. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwan, isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Purihin po ang Panginoon. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. And the last verse, minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Amen? Maganda pa po yung kasunod doon, kaya lang pinutulan natin at tayo po ay time constraint. Purihin po ang Panginoon. Yun po, yung mindful, nabasa po natin sa awit 33 verse 1 to 5. Ganon din po sa awit 97. Ang sabi po sa awit 97 verse 10 to 12. Ang sabi po, ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpungan. Yung sinasabi po natin doon sa verse 10, ang sabi po, yung tumatalima sa utos at timan, ang sabi po, ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpungan. Amen? Sabi nga po, sabi doon, sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at kay Yahweh ay iukol ang papuring walang mali. Purihin po ang Panginoon. Iyon po, yung He is mindful, tapat ang kanyang pag-ibig, siyang umaakay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Letter I, sa Yumi. S-U-M-I na tayo. Impose, ang sabi ko po doon sa I,
Ang sabi po ng impose ay ilay, ilagay, o charge, or dictate. Ang sabi po sa verse 11, ano po yun? Ang verse 11 ang sabi po, ang iyong pangako, Yahweh, ay tupdin. Sa mga sala ko'y iyong patawarin. Yung tupdin ay ilay, i-charge, ganapin, charge mo, ilay mo, at ilagay mo, i-dictate mo. Ganon din po sa second part, ang sa mga sala ko'y iyong patawarin. Yung po, yung ating i-impose, yung ating mga kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay hadlang upang makilala ang Diyos at kanyang kaparaanan. Dapat natalikdan ang kasalanan, mapadalisay at mapatawad. Purihin po ang Panginoon. Kasi po, kailangan po, sabi po dun sa 11, ang iyong pangako, Yahweh, ay tupdin. Sa mga sala ko'y iyong patawarin. Laging dalawa, isa sa Diyos at isa sa tao. Ang iyong pangako, i-impose mo, Panginoon, ang iyong pangako, at ang amin din pong mga salay, aming i-impose, ililay, ihahain namin. Ibig sabihin nun ay ating aaminin ang ating mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Awit 130, verse 1 to 6, sasabi po. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, kaya Yahweh ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Amen? Yung po yung sinasabi ko po doon na dalawa na parte ng sa verse 11, ang pangako ng Diyos, yung pangako na tayo ay kanyang papatawarin, na tayo ay kanyang pagpapalain kung ang mga sala natin ay ating inihihingi ng kapatawaran. Sa verse 5, sabi ka, kung naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Pangako. Yaring aking pananabik, Panginoon, higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Purihin po ang Panginoon. Yun po, yung nasa letter I. Tapos na po tayo sa Yumi, S-U-M-I. Dadako po tayo sa letter L para mabuo po yung liti. Humility, L-I-T-Y na lamang. L, napunta na po tayo sa L. Ang sabi ko po doon sa L ay lean. Ang tawag doon, lean, depend, confide, incline, o rest. O yung tayo ay sumandal sa ating Panginoon. Nasaan po yun? Verse 12, ang sabi po. Ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Amen? Dumidepende tayo, sabi po doon. Ang tumatalima sa Panginoon doon. Dumidepende tayo sa Panginoong Diyos para ang ating buhay ay magkaroon ng maganda, mabuting landas. Ang pagkilala sa Diyos at sa kanyang kaparaanan ay magdadala sa atin sa landas na matuwid at buhay na maunlad. Ang sabi po sa awit 139 verse 23 and 24, O Diyos, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ganon din po sa awit 37 verse 5. Sabi po, ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwalay, tutulungang ganap.
Amen? Sabi nga po, sinasabi sa 12, ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Amen? Aasenso, gaganda ang buhay ng mga dumidepende o tumatalima sa Panginoong Diyos. Amen? Ako niyo po. Letter I ulit. Letter I sa L-I, humility, letter I increase. Ano po? Dagdagan sa Tagalog. Advance, enlarge, grow, or multiply. Marami pong meaning ang increase. Yun lamang pong kinuha ko 4. Ano po sabi doon? Nasaan po yun? Nasa 13. Verse 13. Ano po sabi ng verse 13? Uunlad ang buhay at ang mga supling. Amen. Mag-multiply. Sasagana ang buhay. Alam niyo po, masagana ang maraming mga anak. Noong araw maganda po. Pero ngayon hindi na po. Dahil sa hirap din ng buhay. Ayos na po yung hanggang 3. The maximum 3 o 4. Pero noong araw, maganda po yung maraming. Yung kapitbahay po namin sa Tabang, 16 sila. Magkakapatid. Na? Sila Taransa, 16. Ano po. Pero ngayon, kalahati na lang kanyo doon ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ngayon po, maganda na po ang kanilang mga buhay. Talagang gumapang sila at marami sila. Kasi po, pagpapala po, yung maraming anak. Pero ngayon po, hindi na po applicable kasi nga po. Pero pwede pa rin, kaya lang kung kaya. Kung kaya ng inyong budget. Ano po. Kasi po, magiging kasalanan naman kung mag-aanak tayo na mag-aanak at hindi naman natin maaalagaan, mabibigyan ng mabuting kinabukasan. Amen? Kaya nga po sabi po doon, ay pinagpapala yung maraming anak. Yung dadami ang iyong anak. Sabi po, uunlad ang buhay at ang mga supling. Bumumuhay itong ligtas sa lupain. Sabi ko, increase. Ano po? Kawikaan 28. Ang sabi po ng Kawikaan 28, verse 25 and 26. Sabi po, ang sabi po riyan, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Amen? Ganon din po sa Kawikaan chapter 13. Ang sabi po. 21 and 22. Ang sabi po, ang hinahanap ng masama ay kahirapan sa buhay. Ngunit sagana ang biyayang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya nga mapagpapala pati ang mga kaapu-apuhan, mga anak. At sabi po sa huli, at sa matuwid na uuwi ang natipon ng isang mangmang. Purihin po ang Panginoon. Yung po yung letter I, increase. Ang sinumunod pong letter ay letter T sa humility. Second to the last letter ng humility ay letter T. Ang ano po nilagay ko po dito, siya po ay teacher. Ano po ang teacher? Hindi ko na ipapaliwanag. Instructor, mentor, or coach. Kilala natin ang ating mga guro. Saan po yung teacher? Ang verse 14. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Amen? Ang Diyos ang siyang nagtuturo sa atin. Actually, ang buong salita, ang buong Bible ay katuruan ng Diyos. Kung atin pong binabasa ang Bible, tayo po ay napapaturo, nakapag-aaral, natututo sa kanyang mga salita. Salita niya po ay salita niya sa Bible ay kanyang katuruan.
Kaya pag nagbabasa po tayo ng Bible, tayo po ay natututo sa kanyang katuruan. Sa magatid, pag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, wala po tayong natututunan sa aral ng Diyos. Advocacy ko na naman. Basa-basa po kasi paminsan-minsan pag may time, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po sa awit 32 verse 8, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Amen. Sa awit 143 verse 10, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. You see, pag po tayo nagbabasa po ng Bible at tayo po ay natuturuan, tayo po ay nalalagay sa mabuting landas. Hindi niya po tayo pababayaan o iiwanan. Tayo po ay kanyang gagabayan. Amen. And the last letter Y, sa humility. Nung nakaraan po yung Y, doon sa prayer, ginamit ko po yung Y, yielding. Ibig po sa Y, yung Y ko po sa prayer sa yielding, adjective po ang ginamit ko doon. Kasi po ang adjective ay yielding ay compliant, submissive, obedient, and unresisting. Ngayon po, sinabi ko dito sa letter Y ay yield lang, yield. Ang ibig sabihin po ng yield ay bear, render, supply, grant, or allow. Amen. Nasaan po yun? Sa last verse at last letter na rin po yung ating pinag-uusapan. Last verse po yung 15. Si Yahweh ang tangi kong inaasahang laging magliligtas sa kapanganiban. Sa kapanganiban. Parang apelidong panganiban. Kapanganiban. Sa panganib. Purihin po ang Panginoon. Yung po, yung sabi pong yield, siya po yung magre-render. Siya ang tangi kong inaasahan. Siya magre-render ng kaligtasan sa mga panganib. He will render. Amen. He will supply. He will grant. He will allow. He will allow His guidance para tayo ay hindi madapa. Purihin po ang Panginoon. Ang katwiran ay nakasalalay sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Sapagkat tayo'y pinapatnubayan ng Diyos sa matuwid na landasin. Amen. Awit 48 verse 10, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Amen. And basahin na po natin yung last verse sa awit 34 verse 4 to 7. Ang sabi po, ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat binabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa, kapanganiban, sabi ko. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupok. Amen. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, yung kaligtasan, ang nanatangi nating inaasahan ay Kanyang ipinagkakaloob. Yield, binibigay niya. He bear, He render, He supply, He grant, and allow.
Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dadako na po tayo. Eksakto po tayong 30 minutes ng ating gawain. Dako po tayo sa ating conclusion. Ang mapagpakumbaba ay dapat nakilalanin ng mga mananampalataya o bayan ng Diyos. Sa kanilang pagkukulang, dapat kilalanin ng mga mananampalataya o bayan ng Diyos sa kanilang pagkukulang. Ipakita ang kanilang paghihinagpis para sa kanilang kasalanan at muling magtalaga sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa kanyang salita ay nangangahulugan ng pagkilala sa pansariling espiritual na karukhaan. Kailangang manangis ng lubos para sa kanyang kahabagan at kailangang ganap na umasa sa kanya at magtiwala sa kanyang pamamagitan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ng Job 5:11, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas at ang mga nalulungkot dinudulutan ng ganon. Purihin po ang Panginoon. Yung po, yung ating napag-usapan, yung pagpapakumbaba, humility sa English, binigyan po natin ng acronym ng humble, yung H, upright, yung U, mindful, yung M, impose, yung I, lean, yung L, I, increase, T as teacher, and Y is yield. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay may natutunan tayo. Isa pong example dito, si John the Baptist, nung po siya ay sinugo ng Diyos dito sa lupa upang magbautismo sa tubig. Araw po niya kahapon, mga San Juan the Baptist. Saint John the Baptist, yung magbubusan tayo ng tubig noong araw. Ano po? Kasi po siya po ay naatasan bautismo sa tubig at siya pinupuri ng mga tao. Alam niyo po, sabi niya, huwag niyo akong pupurihin, mas higit yung kasunod sa akin. Yung po yung Panginoong Jesucristo. Siya po ay hindi glory benefactor ba yun? Glory deflector. Amen? Ano po? Kasi po, ang nag-aangkin, ang nagmamataas, ay hindi po maganda sa Diyos. Amen? Mas maganda po, kahit na po kayo ang gumawa, medyo may pagtanggil, maging humble. Ano po, may pagpapakumbaba. Purihin po ang Panginoon, tayo po idadako sa ating pananalangin. Tayo po idadako muli sa ating prayer time. Purihin ang Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Alam kong di Patuloy po nating itataas sa Panginoon ang healing at recoveries ni Francis Pulido na nagdadialysis. Gayon din po si Merly de Belen Paulino para po sa kanyang iniinda sa kanyang bingti. Gayon din po kagalingan
Para din po kay Violeta Amoyo na nasa early stage ng colon cancer. I-provide din ng Panginoon ang kanyang pangangailangan financially sa kanya pong pagkikimo at radiation session. Gayun din ang magkaroon din siya ng schedule sa kanyang surgery para maalis yung kanyang bukol. Hallelujah. Gayun din po, healing at recoveries din po para kay Letty Lacandaso na may stage 3 colon cancer. At recovery din po para kay Teresita Sangkate. And din po para kay Alex Torres, recovery po para sa kanyang heart surgery at magkaroon din po ng salvation ang kanyang buong sambahayan. Gayun din po healing ay para po sa kahilingan ni Eva Pagaduan Aris, ang salvation din po para sa kanyang mga kapatid, mga magulang, sa kanya pong asawa at mga anak. Gayun din po, ingatan din sila ng Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman at makatagpo na rin ng trabaho ang anak niyang si Jefferson. Gayun din po, kagalingan para kay Renato Nicolas at kay Aida Apostol din po, healing para sa kanyang katatapos na operasyon sa kanyang bukol sa bituka. At i-provide din ng Panginoon financially ang kanyang kinakailangan sa kanyang pagkikimo. At para din po kay John Patrick Castro, bigyan siya ng kalakasan at proteksyon ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayun din po, maayos na kalusugan para kay Pastora Aileen Manumbas at kay Jelay Pardillo, kagalingan sa kanyang karamdaman sa bato. Gayun din po, maayos na kalusugan at pag-normalize na yung blood pressure ni Rochela Vanessa Santos. At pag-iingat din ng Panginoon kay Roy Vincent Santos. Gayun din po, hanap buhay para sa lahat ng nangangailangan ng trabaho at pagkakakitaan para sa pagtataguyod ng pamilya. At kahandaan at financial na pag-provide ng Panginoon financially sa mga estudyante natin na mag-online schooling. At kung ano man po ang mga concerns ng ating mga kaibigan, kaanak, kakilala ng mga OFW na nasa mga bansang Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Middle East, Abu Dhabi at Italy. Gayun din po, sa lahat po ng mga naka-join sa atin sa mga sandaling ito, anuman po ang kanilang mga pangangailangan, kahilingan sa ating Panginoon, patuloy po natin silang samahan na ito'y itaas sa Panginoon. Ang mga concerns nila Teresita Milartis, Jocelyn Milartis, Amalia Milartis Santos, Rochela Vanessa Santos, Lucy Milartis, Rodel Gatchalian Palan, concerns din po ni Lenny Cruz, Christy Amoyo, Efren Nicolas Jr., Rosalie Nicolas Diron, Eva Pagaduan Aris, Mary Rose Diron, Jejet Diaz Tuaresma, Marciana Pajardo, at ni Dalia de la Cruz. Gayun din po sa lahat po ng mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Christy Amoyo, Lucy Milartis, Lenny Cruz, Rosalie Nicolas Diron, sa shares din po ni Rodel Gatchalian Palan at sa share ni Mary Rose Diron. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling dadako sa ating pananalangin. Sama-sama po tayo para parang may people's power. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po Panginoon na kami ay dumudulog, nagpapakumbaba, dumadalangin na ikaw nga po Panginoon ang siyang maghari sa aming mga buhay. Patnubayan mo po ang aming mga gawain ito ng aming pagbabible study. At salamat po Panginoon sa iyong aral na naipagkaloob sa amin. Yung kami ay magkaroon ng humility, pagpapakumbaba sa aming mga buhay at hindi po kami dapat maging boastful or pride, pagmataas, kundi Panginoon, salamat din po sa lahat po ng mga turo mo, Panginoon, na patuloy nga po, Panginoon,
na kami ay itinutuwid mo sa aming buhay upang kami ay magkaroon ng kasaganahan at pagpapala na nagmumula sa iyo. Muli, Panginoon, kami lumalapit, nagpapakumbaba, nananalig, nagtitiwala at na walang imposible sa iyo upang ang mga karamdaman ng aming mga kapatiran, ng aming mga kaibigan na humihiling ng kagalingan ay hindi magkaroon ng kagalingan. Lord, patuloy po ang aming paghiling ng kagalingan po para po kay Francis Pulido. Sa kanyang karamdaman, matigil na po ang kanyang pagdadialysis. Ganon din po sa mga cancers nila Violeta Amoyo at Leti Lacandaso. Dalangin ko, O Diyos, na gumutin mo na nga po, Panginoon, lusawin na po ang mga cancers na ito. At itunay nga po, Panginoon, ang ikaw lamang ang may kapangyarihan upang mabago at mapalis ang kanilang mga cancers nito at manumbalik ang kanilang mga karamdaman at ang kanilang mga kalusugan. Ganon din po para kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa kanyang tuhod. At patuloy nga po, Panginoon, na siya ay bigyan mo ng kalakasan at pagpapala. At ganon din po, Panginoon, recovery po para kay Teresita Rangcate at kay Alex Torres sa kanilang mga nagdaang karamdaman. Ganon din po kay Ate Aida Apostol ng San Jose City sa nagdaang kanyang operasyon. Recovery nga po at manumbalik na po ang dati nilang kalakasan. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at patuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay ingatan. Ganon din po sa mga request nila Alex Torres at Eva Pagaduan Aris ng Salvation para sa kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Dalangin ko, O Diyos, na makatagpo na nga po, katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay, na mga anak, mga magulang, ay makakilala na nga po, Panginoon, at ikaw nga po, Panginoon, ang gawin nilang Panginoon sa kanilang buhay. Magkaroon po sila ng personal na pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang dapat sambahin at sampalatayanan ng lahat ng nabubuhay sa lupa. Ganon din po, Panginoon, kagalingan po para po kay Renato Nicolas sa kanyang karamdaman. Ganon din po, Panginoon, sa kalakasan at kalusugan po para kay Pastora Aileen Manumbas. Ganon din po kay Jelay Pardillo, kagalingan din po sa kanyang karamdaman sa bato. At ganon din po kay Rosiela Vanessa Santos na maayos na po ang kanyang BP. At ganon din po ang kaligtasan at pagpapala po sa trabaho po ni Roy Vincent Santos. At ganon din po sa kalagayan ng trabaho, hanap buhay po ni Amalia Milarpis Santos sa DSWD San Miguel. Magkaroon na nga po, Panginoon, ng kaayusan ang kanyang posisyon bilang isang worker ng DSWD San Miguel. At ganon din po, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming patuloy na pananalangin para po kay Patrick na siya po ay magkaroon ng panibagong kontrata sa Japan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay tumutugon sa lahat ng aming panalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat siya po, sabi niya po sa aming sa messenger kagabi, nung kami nagkausap, na tunay nga po, Panginoon, na siya ay nagkaroon na po ng panibagong contract, nag-signing. Nga lamang ay uuwi siya sa November at babalikan yung kanyang panibagong kontrata sa Japan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga po, Panginoon, na hindi po napanis, hindi nasayang ang aming panalangin para po kay Patrick at patuloy po namin siyang itinataas sa oras pong ito na ang kanyang kalusugan at kalakasan at kaligtasan din po sa COVID ay malayo po siya. Ganon din po pagpapala po sa kanyang trabaho sa ngayon at sa bagong kontrata, sa bagong kumpanya na kanyang papasukan. Dinadalangin din po namin sa iyo ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa kanilang mga amo. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy po namin nilalapit sa iyo
ang lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan na OFW, na sila John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Jesus Corpus Castro and family, Glenda Yamaguchi and family na nasa Japan. Ganon din po, Panginoon, kay Marciana Pajardo na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis, Sharma at ang Sharma family, at at ganoon din po si Pona de Leon Corosa na nasa Dubai. Ganoon din po, Panginoon, kila Glenda Pagaduan Gomez, Perla Reyes de la Cruz na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, Esere Polito na nasa Norway, Christy Amoyo and family na nasa Malaysia, Jane Banikin and family, Ami Basco and family na nasa Australia, Eddie Hilario and family, Rodolfo Valencia and family na nasa Canada. Ganon din po kay Sarah at Lenny Cruz and family at ang kanilang pamilya. Ganon din po kay Alfred Santos at kay Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na nasa USA. Ganon din po sa lahat po ng aking pamangkin na sila Irene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Barbieri. Ganon din po kay Maribel Apostol Pulido, Heidi Apostol Barbieri, Danilo Apostol and family, Leia, Lewa at Denden Siganlay na lahat po ay nasa Italy. Ganon din po kay Eva Pagaduan Aris, Romel Nicolas, Lynn Maglaki, Boss Gonzales na nasa Saudi. Lord, sa lahat po ng nabanggit ko na OFW na aming kaibigan, kaanak, dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pagsusubaybay mo at gabay sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ang pagbibigay sa kanila ng panibagong kalakasan, pagpapala po sa kanilang mga kalusugan, pagpapala po sa kanilang mga trabaho, pagpapala din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko, Diyos, na sila po ay malayo sa COVID at ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng ating nakasama sa hapong ito, na sila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amala Milarpis Santos, Rosela Vanessa Santos, Lucy Milarpis, Rodel Gatchalian Balan, Lenny Cruz, Christy Amoyo, Efren Nicolas Jr., Rosalie Nicolas Diron, Eva Pagaduan Aris, Mary Rose Diron, JJ Diaz Cuaresma, Marciana Pajardo at Dalia de la Cruz. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng nakasama namin sa araw na ito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang minimiti, inihiling sa iyo, Panginoon, tinataas ko nga po na ito nga po yung sagutin at ito nga po, Panginoon, ay magkaroon po ng katuparan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mabuti nilang kalusugan, kalakasan, pagpapala po sa kanilang mga trabaho, pagpapala din po sa kanilang mga mahal sa buhay at ganun din po, proteksyon niyo po laban sa COVID. Dalangin ko rin po, tinataas po ang pamilya po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo at mga manugang na sila rin po ay yung pagpalain. Lalong-lalo na, Panginoon, ang dalangin ko para kay Nanay Belia, ang kanyang kagalingan, karagdagan ng buhay, at provision po para sa kanyang maintenance ng kailangan na mga gamot. At dalangin ko rin po, Panginoon, na pagbalain mo po ang mga anak niya na nag-aalaga sa kanya. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng aming mga batchmate, elementary at high school na nanonood, nag-review letter ng aming gawain. At ganoon din po sa lahat po ng mga kaanak, kaibigan na nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas at abroad. Dalangin ko rin po, Panginoon, na sila ay iyong gabayan at patnubayan, pagpapala, kalakasan, kalusugan din po ay sumakanila. Pagpapala rin po sa kanilang mga hanap buhay at ganoon din po ang proteksyon laban sa COVID. Ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng aming sa lahat po ng empleyado ng accounting office ng Kapatolyo sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. Hindi na po lingid sa iyo, Panginoon, at batid mo po ang lahat ng kanilang mga pangalan, lalo-lalo na, Panginoon, sa aming Governor Daniel Fernando, Vice Governor Wilhelmino Silverado, at sa lahat po ng sangguniang panglalawigan. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay, pagpapalat, pag-iingat po sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ang proteksyon laban sa COVID. Kagalingan po sa lahat po ng mga karamdaman, kaligtasan po sa karamdaman, at kalusugan at kalakasan po ng kanilang pangakatawan.
Salamat po, Panginoon, at patuloy ko rin pong nilalapit sa iyo yung aming business na buy and sell. Patuloy po namin itinataas na idako mo na po sa amin ang panibagong buyer para po sa mga bago naming mga sasakyan na 2 Nissan Urban. Dalangin namin, O Diyos, na ipagkaloob mo po sa amin ang bagong mga buyer at pagpapala po sa lahat po ng makakabili at ganoon din po pagpapala sa mga sasakyan na ito na aming ibinebenta. Salamat po, Panginoon, ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Maaga pa. Meron pa po tayong 10 minutes sa ating... Ang Diyos ay Hallelujah. Hindi na ituro. At patuloy din po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga nag-share ng aming gawain. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo sila Christy Amoyo, Lucy Milarpis, Lenny Cruz, Rosalie Nicolas Diron, Rodel Gatchalian Palan na nag-share po ng ating gawain. At si Mary Rose Diron na nag-share po ng ating gawain. Dalangin ka rin po, Panginoon, sa mga nag-share na ito ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, at ganun din po ang kalakasan. At gamitin mo po sila sa Panginoon sa kanilang pag-share na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang pagpapala at pag-iingat po sa lahat po ng mga nanonood sa shares po nila Christy Amoyo, Lucy Milarpins, Lenny Cruz, Rosalie Nicolas Diron, Rodel Gatchalian Palan at ni Mary Rose Diron. Dalangin ko rin po, O Diyos, na sa lahat po ng nanonood sa mga shares nito, ang iyong pagpapala at pag-iingat, gabay din po at patnubay sa bawat isa. Pagpapala po sa kanilang mga trabaho, pagpapala po sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen.